Isipin mo ito. May dalawang tao na parehong edad na 60. Ang isa, malakas pa rin, kayang maglakad ng mahaba, malinaw ang isip, at may kislab sa mata. Ang isa naman, halos hindi makabangon, mabilis mapagod at puno ng reklamo. Pareho silang may iisang edad, pero bakit parang 20 taon ng agwat nila? Dahil hindi lang taon ang nagpapabata o nagpapatanda ng edad, kundi mga ugali. Ang maliliit na bagay na araw-araw mong ginagawa kahit hindi mo napapansin, iyon ang unti-unting nagdadagdag ng taon sa katawan mo. Sabi nga ng mga Stoic, we suffer more often in imagination than in reality. Pero sa usaping pagtanda, madalas ay hindi lang imagination. Totoong-totoo ang epekto ng mga maling gawi. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 13 habits that age you quickly at kung paano natin maiiwasan ang mga ito gamit ang Stoic life lessons. Kung makikinig ka hanggang dulo, baka matuklasan mong hindi lang pala mas bata ang itsura mo, mas tatagal pa ang buhay mo at mas magiging makabuluhan. Habit 1. Kulang sa tulog. Madalas nating isipin na sayang ang oras kapag natutulog. Pero ang totoo, ang katawan ay parang makina. Kapag hindi ito pinapahinga, mas mabilis itong nauupos. Kapag kulang ka sa tulog, hindi nakakabawi ang cells mo, hindi nakaka-repair ang katawan, at mas mabilis kang nagkaka-wrinkles. May isang tatay na nakilala ko, halos 20 years siyang palaging overtime. Sa isip niya, trabaho muna bago pahinga. Ngayon, 55 years old pa lang siya, pero parang 70. Madalas may sakit, mahina ang katawan, at laging stress. Kung sana lang mas pinahalagahan niya ang tulog, baka mas mahaba pa ang sigla niya. Habit 2. Palaging stress at wala sa kontrol ang emosyon. Ang stress ay normal, pero kapag palagi kang kinakain ng emosyon mo, galit, takot, selos, mas mabilis kang tumatanda. Sabi nga ni Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Kapag hinayaan mong lamunin ka ng stress, ang katawan mo ay laging naka-alerto. Parang makina na naka-full gear, mabilis mauubos. Isipin mo, ilang tao ang namamatay sa sakit sa puso, hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa sobrang pressure at stress. Kung hindi mo matututunang kontrolin ang iniisip at nararamdaman mo, ang edad mo'y bibilis kahit wala ka pa sa totoong katandaan. Habit 3. Sobra sa alak at yosi. Alam natin ito, pero maraming nagbababaliwala. Ang alak at sigarilyo ay parang apoy. Unti-unti nilang sinusunog ang katawan. Oo, masarap sa umpisa, pero ang kapalit ay taon na buhay. Ang balat mo mas madaling kumulubot, ang baga mo mabilis masira, at ang dugo mo laging laso ng daloy. May kilala akong lolo na halos araw-araw may bote. Ngayon, kahit gusto niya nang itigil, hindi na kaya ng katawan niya. Laging pagod, laging mahina, at ang sabi niya, sana pala habang maaga pa, tinigilan ko na. Habit 4. Wala o kulang sa galaw. Kapag bata tayo, natural ang pagtakbo, paglalaro, paggalaw. Pero habang tumatanda, marami ang nauupo na lang buong araw. At doon nagsisimula ang bilis ng pagtanda. Ang kasukasuan naninigas, ang katawan madaling pagurin, at ang puso nawawalan ng tibay. Sabi ng mga doktor, movement is medicine. At sabi nga ng mga Stoic, what injures the hive, injures the bee. Kapag hindi mo ginagalaw ang katawan mo, unti-unti nitong pinapatay ang lahat ng sistema mo. Isipin mo, may dalawang lola na parehong 70 years old. Ang isa, araw-araw naglalakad kahit 30 minutes. Ang isa, nakaupo lang buong araw. Sa tingin mo, sino ang mas mukhang bata? Sino ang mas mahaba ang buhay? Habit 5. Palaging junk food at maling pagkain. Kung may isa pang ugali na parang unti-unting lason sa katawan, ito ay ang sobrang pagkain ng processed food at junk food. Oo, madali, mura, at masarap sa dila. Pero tandaan na, lahat ng mabilis may kapalit.
Ang sobrang mantika, asukal at artificial na sangkap ay parang mabagal na baril. Hindi mo agad ramdam pero araw-araw ka nitong tinatamaan. Isipin mo ang isang taong halos araw-araw fast food ang kinakain. Sa umpisa, bata pa siya, malakas pa siya, kaya parang walang epekto. Pero pagdating ng edad 40 o 50, bigla na lang dumating ang high blood, diabetes at obesity. Mabilis mapagod, mabilis hinginin, at mas mabilis tumanda ang itsura. Alam mo ba na ang sobrang asukal ay hindi lang nagpapabilis ng pagtabali, kundi nagpapabilis din ng pagkulubot ng balat? Tinatawag itong glycation, kung saan ang asukal ay parang sunog na dumidikit sa collagen ng balat mo. Ang resulta, mas mabilis na wrinkles, mas mabilis na pagtanda. Kaya kung gusto mong manatiling bata, kailangan mong maging disiplinado. Hindi ko sinasabing huwag ka nang kumain ng masarap, pero ang sikreto ay moderation. Kung lagi kang naghahanap ng pansandali ang sarap, ang kapalit ay taon na buhay na mawawala. Sabi nga ng mga Stoic, what is harmful is not the pain itself, but our inability to resist it. At dito, ang pain ay ang tukso ng pansandaliang pagkain na unti-unting umaagaw ng iyong kalusugan. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, mas pipiliin mo bang busugin ang dila mo ng loob ng 5 minuto o pahabain ang sigla mo ng 5 taon? Habit 6. Pagkapit sa sama ng loob at stress emosyonal. Kung may nagpapabilis ng pagtanda ng higit pa sa pagkain, ito ay ang mga bigat na dinadala ng puso. Ang mga Stoic ay paulit-ulit na nagpapaalala tungkol dito. Sabi ni Epictetus, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Ang ibig sabihin ay, hindi ang problema ang tunay na nagpapabigat sa iyo, kundi ang paraan ng pagkakapit mo rito. Maraming taong lumalabas na bata pa ang itsura pero matanda na ang kaluluha dahil sa sama ng loob. Yung tipong may kagalit na 20 years na niyang hindi pinapatawad. Yung mga iniwan ng asawa at araw-araw pa ring inuukit sa isip ang sakit. Yung mga anak na hindi sumunod sa kanilang kagustuhan at araw-araw nilang binabanggit ang tampo. Ano ang epekto nito? Mas mabilis tumataas ang blood pressure, mas humihina ang puso, mas bumibigat ang dibdib. At hindi lang yon, ang mukha ay laging nakakunot, ang isip laging pagod, at ang katawan laging nasa tensyon. Parang nilalagyan mo ng dagdag na taon ng sarili mo araw-araw. May kilala akong nanay na halos araw-araw iniisip ang sama ng loob niya sa kanyang kapatid. Araw-araw niyang kinikwento sa mga apo niya ang galit na yon. Ang resulta? Kahit 60 years old pa lang siya, mukha na siyang lampas 80. Ang mga wrinkles niya ay parang bakas ng lahat ng taon ng galit na hindi niya binitawan. Kabaliktaran naman, may isa nakilala akong lolo na kahit 85 na, parang 70 lang kuntingan. Alam mo ang sikreto niya? Hindi siya nagtatagal ng tampo. Kapag may nagkasala, pinapatawad niya. Kapag may nangyaring mali, tinatanggap niya. Ang sabi niya, kapag may galit sa puso, mas mabilis kang tumatanda. Kapag may kapatawaran, mas tumatagal ang buhay. Ang sama ng loob ay parang backpack na puno ng bato. Habang tumatagal, mas bumibigat. At kung ayaw mong maging matanda bago pa ang oras mo, kailangan mong matutunang ilapag ang bigat na iyon. Habit 7. Kawalan ng layunin o direksyon sa buhay. Ito na siguro ang pinakadelikadong ugali sa lahat. Kapag wala ka ng layunin, wala ka ng dahilan para bumangon, mas mabilis kang tumanda. Ang katawan mo'y sumusunod sa isip. Kapag sinabi mong wala na akong silbi, makikita ito ng katawan at magsisimula itong humina. Maraming matatanda ang biglang bumabagsak pagkatapos nilang magretiro. Bakit? Dahil nawala ang routine, nawala ang sense of purpose. Dati, araw-araw silang busy sa trabaho, may mga meeting, may misyon. Biglang nawala at iniisip nila, ano pa bang silbi ko? At doon nagsisimula ang mabilis na pagtanda, hindi lang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Pero isipin mo naman ang mga matatanda na may layunin pa rin, kahit simpleng layunin lang. Yung lolo na araw-araw nag-aalaga ng halaman,
Yung lola na araw-araw nagluluto ng kakanin para sa kapitbahay. Yung 80 anyos na guro na patuloy na nagtuturo ng libreng aralin sa mga bata. Mapapansin mo, mas bata ang dating nila, mas maliwanag ang kanilang mata, at mas mahaba ang kanilang sigla. Sabi nga ni Marcus Aurelius, "A man's worth is no greater than the worth of his ambitions." Kapag wala kang layunin, nawawala ang halaga mo sa sarili mo. Pero kapag may misyon ka, kahit simpleng misyon lang, ang katawan mo'y nagkakaroon ng dahilan para manatiling buhay at bata. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, kung bukas ay wala ka ng trabaho, ano ang dahilan mo para bumangon? Kapag ang sagot mo ay wala, oras na para maghanap. Dahil ang kawalan ng layunin ay hindi lang nakakatakot para sa kaluluwa, ito rin ang mabilis na daan tungo sa pagtanda. Habit 8. Palaging nakaupo at wala ng kilos. Isa ito sa mga pinakakaraniwang ugali sa modernong panahon, ang pagiging sedentaryo. Araw-araw nakaharap sa cellphone, sa TV o sa computer, halos walang galaw, at kung gumalaw man, saglit lang. Ang problema, ang katawan ng tao ay hindi ginawa para manatili lang sa isang posisyon. Kapag hindi mo ito ginagamit, unti-unti itong naninigas, humihina at mabilis tumanda. May pag-aaral na nagsasabi na ang matagal na pag-upo ay kasing delikado ng paninigarilyo. Kapag nakaupo ka ng 8 hours o higit pa araw-araw, mas mataas ang risk ng sakit sa puso, obesity at maagang pagkamatay. At hindi lang pisikal ang epekto, pati isip ay nabiging tamad at mabagal. Isipin mo ang dalawang lolo na parehong 70 years old. Ang isa, araw-araw naglalakad kahit 30 minutes. Ang isa, laging nasa upuan, nanunood ng TV buong araw. Sino ang mas mukhang bata? Sino ang mas may sigla? Ang sagot ay maliwanag. Sabi nga ng mga Stoics, life is movement. Kapag wala ka ng kilos, para mo na ring pinapabilis ang pagtanda ng katawan mo. Habit 9. Palaging nakalubog sa negatibong tao. Sino ba ang lagi mong kasama? Dahil sabi nga, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Kapag palaging negatibo ang mga taong nasa paligid mo, madali kang mahahawa sa mindset, sa emosyon at pati sa pagtanda. May kilala akong lola na palaging kasama ang kapitbahay niyang mahilig magreklamo. Araw-araw, puro chismis, puro negatibo ang naririnig niya. Hindi nagtagal, kahit siya mismo naging reklamadang tao. At mapapansin mo, mas mabilis siyang tumanda kaysa sa kaedad niya na mas pinili ang mga kaibigang masayahin. Sabi ni Epictetus, avoid trifling conversations. Ibig sabihin, iwasan mo ang mga usapan at taong walang dulot na mabuti. Dahil kung gusto mong manatiling bata at lumakas, piliin mong makisama sa mga taong nagbibigay ng liwanag, hindi bigat. Habit 10. Pag-ubos ng oras sa walang kahalagahan. Isa sa pinakamalaking sayang ng buhay ay ang palaging paggamit ng oras sa walang kwenta. Walang mali sa entertainment, pero kapag halos lahat ng oras mo ay nauubos sa social media, chismis o walang kabuluhang gawain, mabilis kang nauupos hindi lang sa isip kundi pati sa katawan. May kilala akong tatay na halos buong araw ay nasa harap ng cellphone, kakalaro ng games, kakascroll ng feeds, walang pahinga. Akala niya ay nagpapalipas lang siya ng oras, pero ang hindi niya alam, ang isip niya ay tumatanda ng mas mabilis dahil hindi niya ito pinapagana sa mga bagay na may saysay. Sabi nga ni Seneca, it is not that we have a short time to live, but that we waste much of it. Kapag inaksaya mo ang oras mo sa mga bagay na walang halaga, mas mabilis mong nararamdaman ang pagtanda dahil wala kang pinupuntahan. Kung gusto mong manatiling bata, gamitin mo ang oras mo sa mga bagay na nagbibigay saysay. Magbasa, mag-aral, makipag-usap sa taong mahalaga o simpleng tahimik na pagmumuni-muni. Dahil ang oras ay hindi bumabalik at kapag dumating ang huli, ang pinakamasakit na linya ay, sayang, sana pala, ginamit ko ng tama. Kung ayaw mong lumani ng mga maling gawing ito ang katawan at isip mo, mag-subscribe ka na ngayon sa channel na ito.
Dahil dito sa Forever Young ay ibinabahagi natin ang mga sikreto ng kalusugan, sigla at karunungan para manatiling bata sa puso at isipan kahit tumatanda ang katawan. Isipin mo ito, may dalawang tao na parehong edad na 60. Ang isa, malakas pa rin, kayang maglakad ng mahaba, malinaw ang isip at may kislap sa mata. Ang isa naman, halos hindi makabangon, mabilis mapagod at puno ng reklamo. Pareho silang may iisang edad, pero bakit parang 20 years ang agat nila? Dahil hindi lang taon ang nagpapabata o nagpapatanda sa isang tao, kundi mga ugali. Ang maliliit na bagay na araw-araw mong ginagawa kahit hindi mo napapansin, ayun ang unti-unting nagdadagdag ng taon sa katawan mo. Sabi nga ng mga Stoics, we suffer more often in imagination than in reality. Pero sa usaping pagtanda, madalas ay hindi lang imagination, totoong-totoo nga ang epekto ng mga maling gawain. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 13 habits that age you quickly at kung paano natin maiiwasan ang mga ito gamit ang Stoic life lessons. Kung makikinig ka hanggang dulo, baka matuklasan mong hindi lang pala mas bata ang itsura mo, mas tatagal pa ang buhay mo at mas magiging makabuluhan. Kulang sa tulog. Madalas nating isipin na sayang ang oras kapag natutulog. Pero ang totoo, ang katawan ay parang makina. Kapag hindi mo ito pinapahinga, mas mabilis itong nauupos. Kapag kulang ka sa tulog, hindi nakakabawi ang cells mo, hindi nakaka-repair ang katawan at mas mabilis kang nagkaka-wrinkles. May isang tatay na nakilala ako, halos 20 years siyang palaging overtime. Sa isip niya, trabaho muna bago pahinga. Ngayon, 55 years old pa lang siya at parang 70. Madalas may sakit, mahina ang katawan at laging stress. Kung sana lang mas pinahalagahan niya ang tulog, baka mas mahaba pa ang sigla niya. Palaging stress at wala sa kontrol ang emosyon? Ang stress ay normal, pero kapag palagi kang kinakain ng emosyon mo, galit, takot, selos, mas mabilis kang tumatanda. Sabi nga ni Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Kapag hinayaan mong lamunin ka ng stress, ang katawan mo'y laging nakaalerto. Parang makina na naka-full gear, mabilis mauubos. Ilang tao ang namamatay sa sakit sa puso, hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa sobrang pressure. Kung hindi mo matututunang kontrolin ang iniisip at nararamdaman mo, ang edad mo'y bibilis kahit wala ka pa sa totoong katandaan. Sobra sa alak at yosi. Alam natin ito, pero maraming nagbabaliwala. Ang alak at sigarilyo ay parang apoy. Unti-unti nilang sinusunog ang katawan. Oo, masarap sa umpisa, pero ang kapalit ay taon ng bungay. Ang balat mo mas madaling kumulubot, ang baga mo mabilis masira, at ang dugo mo laging laso ng daloy. May kilala akong lolo na halos araw-araw may bote sa kamay. Ngayon, kahit gusto niyang itigil, hindi na kaya ng katawan niya. Laging pagod, laging mahina. At ang sabi niya, sana pala habang maaga pa, tinigilan ko na. Wala o kulang sa galaw. Kapag bata tayo, natural ang pagtakbo, paglalaro, paggalaw. Pero habang tumatanda, marami ang nauupo na lang buong araw at dun nagsisimula ang bilis ng pagtanda. Ang kasukasuan naninigis, ang katawan madaling mapagod at ang puso nawawalan ng tibay. Sabi ng mga doktor, movement is medicine. At sabi ng mga Stoics, what injures the hive, injures the bee. Kapag hindi mo ginagalaw ang katawan mo, unti-unti nitong pinapatay ang lahat ng sistema mo. May dalawang lola na parehong 70 anyos. Ang isa, araw-araw naglalakad kahit 30 minutes. Ang isa, nakaupo lang buong araw. Sino ang mas mukhang bata? Sino ang mas mahaba ang buhay? Ang isa pang ugali na parang unti-unting lason sa katawan ay ang pagkain ng processed food. Oo, madali, mura, masarap sa dila, pero lahat ng mabilis may kapalit. Ang sobrang mantika, asukal at artipisyal na sangkap ay parang mabagal na baril. Hindi mo agad ramdam pero araw-araw ka nitong tinatamaan. Ang sobrang asukal ay hindi lang nagpapabilis ng pagtaba, kundi nagpapabilis din ng pagkulubot ng balat. Tinatawag itong glycation, kung saan ang asukal ay dumidikit sa collagen. Ang resulta,
wrinkles. Kaya't kung gusto mong manatiling bata, kailangan mong maging disiplinado. Hindi bawal ang sarap, pero ang sikreto ay moderation. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, mas pipiliin mo bang busugin ng dila mo ng 5 minuto o ang sigla ng 5 taon? Pagkapit sa sama ng loob. Kung may nagpapabilis ng pagtanda ng higit pa sa pagkain, ito ang mga bigat na dinadala ng puso. Sabi ni Epictetus, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Maraming tao ang mukhang bata sa itsura, pero matanda na ang kaluluwa dahil sa galit na hindi nila binitawan. May nanay na halos araw-araw inuulit ang tampo sa kapatid. Ngayon, kahit 60 anyos pa lang, mukha na siyang lampas 80. Kabaliktaran naman ng isang lolo na kahit 85 na, parang 70 lang kung titignan. Ang sikreto niya, hindi siya nagtatagal ng tampo. Ang sama ng loob ay parang backpack na puno ng bato. Habang bitbit mo ito, mas bumibigat ang buhay. Kawalan ng layunin. Kapag wala ka ng layunin, wala ka ng dahilan para bumangon. Mas mabilis kang tumatanda. Maraming matanda ang biglang nababagsak pagkatapos nilang magretiro. Bakit? Dahil nawala yung routine, nawala yung sense of purpose. Pero isipin mo naman ang mga matandang may layunin pa rin. Yung lolo na nag-aalaga ng halaman. Yung lola na gumagawa pa rin ng kakanin para sa kapitbahay. Yung 80-year-old na guro na nagtuturo pa rin ng libreng aralin. Mapapansin mo, mas bata ang dating nila, mas maliwanag ang mga mata. Sabi nga ni Marcus Aurelius, "A man's worth is no greater than the worth of his ambitions." Palaging nakaupo. Isa ito sa pinakamakaraniwang ugali sa modernong panahon, pagiging sedentaryo. Araw-araw nakaharap sa cellphone o TV. Kapag hindi mo ginagamit ang katawan mo, unti-unti itong naninigis, humihina at mabilis tumatanda. Sinasabi ng mga pag-aaral, ang matagal na pag-upo ay kasing delikado ng paninigarilyo. Ang isip mo'y nagiging mabagal, ang katawan mabilis humina. Sabi nga ng mga Stoics, life is movement. Kapag wala ka ng kilos, para mo na rin pinapabilis ang pagtanda ng katawan mo. Palaging nakalubog sa negatibong tao. Sino ba ang lagi mong kasama? You are the average of the 5 people you spend the most time with. Kapag palaging negatibo ang nasa paligid mo, madali kang mahahawa. Ang taong laging nagrereklamo, laging galit, parang lason. May lola na araw-araw kasama ang kapitbahay niyang mahilig magreklamo. Ngayon, nagtagal, pati siya, naging negatibo. At mapapansin mo, mas mabilis siyang tumanda kaysa sa kaedad niya na mas pinili ang mga kaibigang masayahin. Sabi ni Epictetus, avoid trifling conversations. Piliin mo ang nagbibigay liwanag, hindi bigat. Pag-ubos ng oras sa walang kabuluhan. Isa sa pinakamalaking sayang ng buhay ay palaging paggamit ng oras sa walang halaga. Walang mali sa entertainment, pero kapag halos lahat ng oras mo ay nauubos sa social media at chismis, mabilis kang nauubos. May tatay na halos buong araw nasa cellphone. Ngayon, mahina at wala ng sigla. Sabi ni Seneca, it is not that we have a short time to live, but that we waste much of it. Kung gusto mong manatiling bata, gamitin mo ang oras sa mga bagay na may saysay. Pagpabaya sa isipan. Kapag tumatanda, iniisip ng marami, okay na, tapos na akong mag-aral. Pero ang isip ay parang kalamnan. Kapag hindi ginagalaw, nanghihina. May lolo na araw-araw nagbabasa ng dyaryo at nagsusulat ng tula. Kahit 80 years old na, malinaw pa rin ang isip. Pero may kaedad siya na puro TV lang at 70 pa lang, makalimutin na. Sabi ng mga Stoics, the soul becomes dyed with the color of its thoughts. Kung walang bagong kulay ang isip, mabilis kang nawawalan ng sigla. Pagpupuyat. Marami ang nag-aakalang normal lang ang kulang sa tulog. Pero ito ay magnanakaw ng kabataan. Ang balat mas mabilis nagkukulubot, ang katawan mahina, at ang isip laging pagod. May nanay na laging nagpupuyat sa trabaho. Ngayon, mahina at puno ng sakit. Ang sabi niya, sana pala nakinig ako sa katawan ko. Kung gusto mong manatiling bata, huwag mong ipagpalit ang ilang oras ng scroll sa taon ng buhay na mawawala. Pagiging walang pasasalamat. Kapag hindi ka marunong magpasalamat, palagi kang nakakaramdam ng kulang. At kapag laging may kulang, laging mabigat ang buhay. May lola na kahit simpleng pagkain lang ang nasa mesa, laging nagpapasalamat. Gumiti siya sa bawat umaga at kahit 85 years old na, parang may liwanag pa rin. Samantalang ang iba, reklamo ng reklamo at mukha nilang punong-puno ng bigat. Sabi ni Marcus Aurelius,
When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to breathe, to think, to enjoy, to love. Ang taong marunong magpasalamat ay hindi lang mas bata sa itsura, kundi mas bata sa kaluluwa. Kung nakarating ka hanggang dito, ibig sabihin ay handa kang baguhin ang mga ugali na nagpapabilis ng iyong pagtanda. Kaya ilagay sa comments ang salitang Forever Young para makita ko kung sino sa inyo ang tunay na committed na manatiling bata sa puso, isip at katawan. Ngayon, balikan natin ang lahat. Una, kulang sa tulog. Ikalawa, palaging stress. Ikatlo, sobra sa bisyo. Ikaapat, kulang sa galaw. Ikalima, junk food. Ikaanim, pagkakapit sa sama ng loob. Ikapito, kawalan ng layunin. Ikawalo, ang pagiging sedentaryo. Ikasyam, pakikisama sa negatibong tao. Ikaspulo, pag-aksayan ng oras. Ikalabing isa, ang pagpabaya sa isipan. Ikalabing dalawa, ang pagpupuyat. At ang ikalabing tatlo, ang kawalan ng pasasalamat. Kung maiiwasan mo ang mga ito, hindi lang mas tatagal ang buhay mo, mas magiging makulay at makahulugan. Sabi nga ng mga Stoics, it is not that we live a short life, but we make it so. Hindi maigli ang buhay natin, tayo mismo ang nagpapabilis nito. Kaya't piliin mong baguhin ang mga ugali mo ngayon pa lang. At huwag mong kalimutan, kung gusto mong manatiling malakas, masigla at payapa kahit lumilipas ang panahon, mag-subscribe ka na ngayon sa channel na ito. Dito sa Forever Young, sama-sama nating matutuklasan ang sikreto ng pagtanda na may dignidad, kalayaan at tunay na kabataan.